Hello mga kaimbento, good morning, good morning, good morning, good morning! Ngayong umagang ito ay gagawa naman tayo ng fish cake, magkaibang hugis to mga kaimbento. Tara at umpisahan na natin, meron tayo ditong kalahating kilong fish fillet, then 1/4 kilo ng ating hipon, binalatan ko na rin siya at tinanggalan ko na rin ng bituka, yung sa likod ng hipon, inalis ko na rin, nilinis ko na rin mga kaimbento. At meron din tayo ditong 1/4 kilo ng pusit, yung pusit na malalaki, at kalahating piraso ng ating white sibuyas, white onion, and meron din tayong 1/4 cup ng cassava starch. Nilagyan ko lang siya ng asin at paminta. Yung asin at paminta ay depende na sa inyong panlasa mga kaimbento. Then nilagyan ko rin siya ng 1 tablespoon ng ating asukal at 1/2 teaspoon ng ating baking powder. At nilagyan ko rin siya ng isang pirasong itlog. At para naman medyo may gulay, nilagyan ko rin siya ng isang pirasong carrot. Hiniwa ko lang ng maliliit para madali siyang i-grind mga kaimbento. Then, gumamit lang ako ng food processor para naman mapino natin ang ating mga ingredients sa ating paggawa ng fish cake. Ayan, ganyan kapino mga kaimbento. Pinols-pols ko muna siya at ayan, pag ganyan ang texture niya, ilalagyan na natin ang ating cassava starch na tinimplahan natin ng salt and pepper. Then, ang susunod naman natin ilalagay pag nailagay na natin ang ating cassava starch. Pasensya na kayo mga kaimbento, naglumamadali lang ang lola nyo kaya ito bulol-bulol na. Ilalagyan din natin siya ng spring onion na 1/4 cup mga kaimbento. Hiniwa-hiwa ko lang din siya ng maliit bago natin ulit ipo-food processor, o diba? Then hinalo-halo ko lang siya para naman yung iba na nakadikit sa ating food processor ay atin ding mag-grind at maging pino rin mga kaimbento. Saglit lang to, mga 2 minutes lang or wala pa. Pino na talaga siya conforme siguro sa food processor na gagamitin nyo. Then yan ang napino na, nilagyan ko siya dyan sa aking piping ba tawag dyan? At ating ginupit sa dulo. Then ayan, binilog-bilog ko lang siya ng maliliit. Bali gumawa rin ako nito mga kaimbento, yung walang gulay, yung pusit lang, isda at saka hipon. Ang sarap din, mas masarap yun kaysa dito sa may gulay mga kaimbento, kasi yun is purong-puro talaga namang ang lasa-lasa, halos maubos-ubos ni Habi nung aking ipinatikim. So ayan, luto na ang ating unang batch. Then inalis ko na siya sa ating kawali. Ibang style naman ang ating gagawin, pwede nyo rin gawing pahaba, parang kikiam siya mga kaimbento, para naman maiba lang ang hugis, o diba? Pero iisa lang naman ang lasa, magkahiba lang ng hugis, o diba? Saglit lang din yan maluto mga kaimbento, siguro mga 1 minute or 2 minutes lang is luto na rin kaagad. Medium heat lang ng apoy para naman hindi masunog at maluto ang loob ng ating fish cake, o diba? Ang daldal ng lola nyo. Nagmamadaling mag-vlog kasi nga naman ang tagal kong hindi nakapag-upload dito sa aking long form video. Then gagawa rin ako ng maliliit na size ng maliliit na size ng fish cake. Ayan, diba? Medyo maliliit lang siya. Panghalo lang to sa mga niluluto ko. Mga gulay, chapsuy, ganun, sopas. Ayan, pinangahalo ko lang siya mga kaimbento. Ayan, at mahinang apoy lang dapat to. Ay, medium heat lang mga kaimbento para hindi masunog ang ating mga fish cake. So, ayan, naluto na natin yung maliliit, yung pahaba, yung medyo malaki. Gagawa naman tayo ng bake fish cake. Ayan. Ito naman is palapad, parang papel, o diba? Then ayan, naglagay ako sa piping bag ba yan? Piping bag. Basta yun na yun. Bigay lang yan sa akin ni Sis D noon pa yan. Kaya ngayon, nagamit ko na mga kaimbento. Then inilagay ko lang siya, isinalin ko lang siya. 2 piraso yung binigay niya sa aking piping bag. Nagkakadabulol-bulol pa yung lola nyo. Basta yun na yung tawag dyan, o diba? Naiintindihan nyo naman. Then ayan, ginanyan ko lang siya, pinahaba-haba ko lang siya. Then ipa-flatten natin yan mamaya pag napuno na natin yan. Hindi ko yata yan mapupuno, kulang ng kaunti. Pero flatten natin, kaya naman ninipis pa siya mga kaimbento. Ayan, numinipis na siya. Kailangan flat na flat at pantay na pantay ang ating pagkakagawa dito kasi gugupitin pa natin yan, hihiwain natin pa square. Kung gusto nyo gumamit ng gunting, kung gusto nyo gumamit ng kutsilyo is okay lang. Then binake ko lang siya ng 20 minutes mga kaimbento. Ayan, luto na at madali lang yan tanggalin dahil yung ating wax paper is in-spread ko ng oil, konting oil lang, in-spreadan ko lang siya mga kaimbento. Ayan, o diba? Sumabit lang ng kaunti kasi hindi ko siya nalagyan ng oil. Yung sumabit na iyon, kaya naman ang dali niya lang tanggalin. At ayan, hinati ko lang siya sa 4 mga kaimbento. Pwede na yan ipanghalo sa mga gusto nyong lutuing ulam, o diba? Matagal-tagal din akong hindi nakapag-upload sa aking longer video. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share.